Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang mouse na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang kwento nang makita natin ang mga bata sa elementarya na bumibisita sa isang zoo. Huminto sila malapit sa ilang ahas nang ipaalam sa kanila ng guro na ang mga ahas ay kumakain ng daga bilang pagkain. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga bata ay may maliwanag na ideya na maglabas ng isang daga at itulak ito sa hola ng ahas. Nauubusan ng takot ang ibang bata na baka kainin ng ahas ang daga. Ngunit nananatili ang salarin upang panoorin ang daga na nakikipaglaban para sa buhay nito sa loob ng hola. Nakita natin ang nakalipas na 5 taon habang bumababa ang isang babae sa taxi habang umuulan. Narinig niya ang isang bata na humihingi ng tulong na nagsasabing ang kanilang sasakyan ay nadula sa yelo at ang kanyang ama ay nasugatan. Nagmamadali, sinundan niya ang babae pabalik sa kotse at iniabot sa babae ang kanyang bag bago tumulong sa kanyang ama. Biglang sinunggaban ng lalaki ang babae at brutal na pinatay sa malamig na dugo. Kinabukasan, natagpuan ng isang maninisid ang kanyang walang ulo na katawan na lumulutang sa dagat. Nakikita namin ang mga ulat ng balita at nalaman na siya ang ika-18 na biktima ng mamamatay tao na binyansagang headhunter. Dahil hindi mahuli ng pulisya ang salarin, dinala nila si Professor Daniel Lee, isang dalubhasa sa serial killer gene deformation. Sinabi niya sa mga nakalap na gobernador na ang mga serial killer gaya ng headhunter ay ipinanganak na walang MAVE genes, na responsable sa pagkontrol sa mga emosyon. Iniharap ang isang panukalang batas kung saan maaaring matukoy ang deformation sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng DNA test bago ipanganak ang isang bata upang matukoy ang mga kaso ng psychopath, ngunit tinanggihan ang panukalang batas dahil umiiral pa rin ang karapatang pantao. Nakita namin ang isang pamilya na may 4 na tao na nagmamaneho sa isang camper van sa snow, at tila sila ay naliligaw. Samantala, pinuntahan ni Daniel ang kanyang kaibigan na si Hana Sojun, na naghihintay ng sanggol sa kanyang asawang si Jian. Pagkatapos matulog ni Jian, sinabihan siya ni Daniel na kalimutan ang nakaraan at mamuhay ng masaya. Dahil iyon ang gusto ni Jennifer, at kalaunan ay ibinaba ni Sojun si Daniel sa kanyang hotel at umalis. Nakita namin ang pamilya na humihingi ng direksyon mula sa nakaparadang sasakyan at narating nila ang isang desyerto na campground. Biglang may dumating na lalaking nakahod at pinatay ang asawa. Sinamantala ng asawa ang pagkakataon at agad na itinago ang kanilang 2 anak na lalaki, sina Muwan at Mukay, sa van. Pagkatapos ay tumakas siya na umaasang maabala ang mamamatay tao mula sa mga bata. Nang matapos ang pumatay kasama ang ina, babalik siya para kunin ang mga bata, ang nakatatanda, isinulong ni Muwan si Mukay sa isang malita at nagtago sa isang hiwalay na espasyo. Sinubukan niyang tumakas matapos makitang sinubukang buksan ng killer ang malita para lamang mahuli ng mamamatay tao. Paulit-ulit na hinahampas ng pumatay ang bata ng martilyo. Ang mga pulis ay dumating sa tamang oras at iniligtas si Mayewon mula sa pakikipagkita sa kanyang ina sa kabilang buhay. Napadpad siya sa at nakita naming nabigla si Mokay. Si Detective Dusok ay nagmamadaling pumasok at tinanong ang bata upang makilala ang pumatay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na babae ay pinatay niya, kaya siya ay desperado para sa impormasyon. Nakita ng batang lalaki ang isang poster ni Sojun at sumigaw, sinasabing siya ang mamamatay tao. Si Mokay ay pumasok sa kotse ng tiktik, at ang pulis ay sumugod sa bahay ni Sojun at inilagay siya sa Pulsas. Hinalugog ng pulisya ang kanyang bahay, ngunit walang nakitang patunay ng mga pagpatay. Si Mokay ay pumunta sa isang side quest at nilaslasan ang mukha ni Sojun kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng kotse at hinampas ang taong yari sa nyebe, natamba ang ulo nito. Sa sorpresa ng lahat, nakasuksok sa ulo ng taong yari sa nyebe ang mga labi ng mga magulang ni Mokay. Si Sojun ay inaresto ng pulisya, ngunit tinanggihan niya ang pagkakaroon ng anumang kaalaman sa mamamatay tao. Sinabi niya sa pulisya na hindi niya ginawa ang taong yari sa nyebe. Dinala ni Daniel si Jian sa istasyon ng pulis. Sa kotse, tinanong niya si Daniel kung posible bang magmahal ang isang psychopath. Sumagot si Daniel na ang kanilang sarili lamang ang kanilang kayang mahalin. Nakalaya si Sojun dahil sa pagsisikap ng kanyang abogado, at pinapanood siya ni Jaeon habang ini-interview siya ng mga reporter. Kapag nakita niya ito, pumunta siya at niyakap siya. Inilantad niya ito sa sikat ng araw, at sinabing alam niyang siya ang gumawa ng taong yari sa nyebe, at ibinunyag ang larawang kinunan niya habang ginagawa niya ito. Nakita namin ang isang flashback na nagpapatunay na si Sojun ang nagbigay ng mga direksyon sa ama ni Mokay.
Inamin ni Sojun ang kanyang krimen sa publiko at sinabi na siya ay kasal sa isang matalinong babae. Pagkatapos ay tinanong ni Jaeyeon kung bakit niya ito pinakasalan nang hindi niya ito mahal. Ginawa lang daw niya ito dahil gusto niya ng anak. Nang ibalik siya ng pulis sa istasyon ng pulisya, sinundan sila ni Daniel at nagawang magkulong sa loob ng isang silid kasama si Sojun. Tinanong siya ni Daniel kung siya ang pumatay sa kanyang kapatid na si Jennifer. Inamin ni Sojun na pinatay niya ito dahil ipinalaglag niya ang kanilang anak. Nagawa niyang makatakas at magtago, ngunit napilitang lumabas ng pagbabante sa buhay ng kanyang kapatid at ina. Pinilit ng pulis na buksan ang pinto, at bago siya dalhin, sinabi ni Sojun kay Daniel na kahit na humihinga na siya, nakiusap siya sa kanya na huwag hawakan ang kanyang kapatid at ina. At least tinutupad niya ang mga pangako niya. Dahil sa pagkabigla, napunta si Jiayen sa ospital. Tinanong siya ni Daniel kung gusto niyang tumakbo. Isang pagsubok para sa psychopath chain. Sumasang-ayon siya, at lumalabas na ang bata ay may deformed genes tulad ng kanyang ama. Nakatanggap si Daniel ng tawag habang si Jiayen ay napaiyak at humihingi ng abortion. Nagdahilan siya at nag-abot ng isang sobre sa isang tao. Pagkatapos ay nakilala ni Jiayen ang isa pang buntis na babae na nagkaroon ng parehong mga resulta sa kanya. Sinabi niya kay Jiayen na palalakihin niya ang sanggol at patutunayan na mali si Daniel dahil ang sanggol na lamang ang natitira sa kanyang yumaong asawa. She's big into gambling, kumbaga. Pagkalipas ng 10 taon, nakita namin na ipinanganak ni Jiayen ang bata na ang pangalan ay Ihan. Kinatatakutan siya ng lahat ng mga bata, kasama na ang kanyang guro. Nakita namin si Ihan na pumatay ng isang kuneho sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan nito, at nang tanungin siya ng guro kung bakit niya ginawa iyon, sinabi niya sa kanya na siya ay interesado kung tumaba ang kuneho, o kung ito ay buntis. Nakilala ng guro ang kanyang ama, at sinabi sa kanya na ang bata ay nangangailangan ng therapy. Sa pagbabalik, sinampal siya ng kanyang stepfather dahil sa pagpatay sa kuneho, sinabing nahihiya siya. Sa bahay, nakita ni Ihan ang kanyang stepfather na nag-aalaga sa kanyang alagang aso at isda. Kapag nag-iisa na ang mga bata, nagbuhos si Ihan ng ammonia sa tangke ng isda. Hiniling sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na huminto, ngunit hindi siya nakinig. Pagkatapos ay inilabas niya ang aso, binyantaan ang kanyang nakababatang kapatid na huwag sabihin sa kanyang ama. Totoong banta talaga. Kahit na tumanggi ang nakababatang kapatid na lalaki ni Ihon na sabihin sa kanyang ama ang nangyari sa kanyang mga alagang hayop, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay daga sa kanya. Binugbog ng ama si Ihon pabalik sa bahay dahil sa pagpatay sa kanyang mga alagang hayop. Pagkatapos ng mga bagay-bagay, tinanong ni Ihan ang kanyang nakababatang kapatid kung gusto niyang makilala ang alagang aso dahil hindi siya nakapagpalem. Dinala siya ni Ihan sa libingan ng aso at hiniling na magdasal. Pagkatapos ay itinapon siya ni Ihan sa isang hukay at sinimulang punan ito na nagsasabing dapat siyang parusahan sa pagtataksil sa kanya. Nagmamadali si Jion para hanapin si Ihan na inililibing ng buhay ang kanyang kapatid at iniligtas ang araw. Sinakal niya ang kanyang leeg at sinabing nanganak siya ng isang halimaw. Pagkatapos ay pumunta si Ihan sa simbahan at nanalangin, nagtatanong sa Diyos kung siya ay talagang halimaw. Nalaman namin na ang buong pamilya ay pinaslang habang tinanong ng pulisya si Ihan ngunit wala silang nakitang ebidensya laban sa kanya at pinabayaan siya. Sinimulan ni Ihan ang kanyang sunod-sunod na pagpatay sa pamamagitan ng pagpatay sa kapatid ng biktima ng kanyang ama na tinatawag na Song-soo na isang gym trainer, at mula noon, patuloy siyang pumapatay ng maraming tao. Nakita namin ang isang pulis na tinatawag na Mokai Chase, isang kriminal, sa hagdan. Tulad ng diretso sa ilang karton habang pareho silang nagpupumilit, at kalaunan ay nahuli siya ni Mokai. Siya ay nagbabanta na babarilin siya, ngunit sa paanuman ang kriminal ay tumakas patungo sa bubong kung saan siya ay sumugod sa gilid ng bubong. Ang kriminal ay nagbanta na siya ay tatalon kung si Mokai ay sumusubok na barilin siya, at si Mokai ay nagtatangkang pabagsakin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya na lang ang huhulihin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimulang ilabas ni Mokai ang kanyang baril upang takutin ang kriminal, ngunit nakita ng kriminal ang baril at tumalon mula sa bubong. Namatay siya na iniwan si Mokai para uminom at magtampo sa bubong. Kinabukasan, pumunta si Mokai sa isang pinangyarihan ng krimen ng isang batang ina na tinatawag na Sun Young at itinapon dahil lasing at hindi man lang naimbitahan para sa kaso. Sinabi niya sa media na naniniwala siya na ang parehong taong pumatay kay Sun Young ay pumatay din kay Song-soo. Pumunta si Mokai para bisitahin si Sojun sa bilangguan. Tinutuya siya ni Sojun tungkol sa plano niyang patayin ang kriminal para makapasok sa kulungan para siya mismo ang pumatay kay Sojun. Sinabi niya kay Mokai na hindi niya kayang pumatay ng sinuman. Ipinakita na si Mokai talaga ang bata na kinilala si Sojun bilang headhunter.
Sinabi ni Mukay kay Sojun na sa halip na patayin siya, papatayin niya siya sa harap ng kanyang anak tulad ng kung paano pinatay ang sariling pamilya ni Mukay sa harap niya. Sinabi niya na nakita niya ang asawa at anak ni Sojun. Naalala ni Sojun kung paano napunta ang kanyang asawa sa bilangguan pagkatapos ng kanyang pagkakulong at sinabi sa kanya na pinatay niya ang kanilang anak. Masaya siyang malaman na buhay pa ang kanyang anak. Naalala rin ni Mukay kung paano niya pinuntahan ang asawa ni Sojun noong siya ay teenager para humingi sa kanya ng pera para sa operasyon ng kanyang kapatid at kung paano siya gumawa ng eksena nang hindi siya binigyan ng pera. Sa bilangguan, humingi ng thread si Sojun sa bagong guard na tinatawag na Kaikok. Tumanggi si Kaikok at sinigawan siya para malaman ang kanyang lugar. Ang doktor ng bilangguan, nang marinig ito, ay ibinigay kay Kaikok ang thread at sinabi sa kanya na makinig na lang kay Sojun upang maiwasan ang anumang gulo. Isang bumibisitang pulis na tinatawag na Barom ang humihingi ng tulong kay Kaikok at habang pareho silang naglilipat ng ilang bagay sa loob ng bilangguan, nadatnan nila ang mga bilanggo sa oras ng kanilang ehersisyo. Itinuro ni Kaikok ang isang Sojun sa gitna nila at nagkomento si Barom na si Sojun ay hindi mukhang isang halimaw. Bagkus, normal na normal ang itsura niya. Samantala, pumunta si Mukay sa kalye kung saan nakatira si Sun Yang at nakahanap ng ilang ebidensya doon kasama ang isang print ng sapatos ng pumatay. Pagkatapos ay bumalik siya sa istasyon ng pulisya. Nang sabihin niya sa iba pang mga opisyal na ang kanilang pangunahing sospek para sa kaso ay walang kasalanan dahil sa kanyang maliit na sukat ng sapatos, walang nakikinig sa kanya. Ang isang mamamahayag na tinatawag na Hangjo ay patuloy na gumugulo sa kanya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kaso at kahit na bina-blackmail siya sa pamamagitan ng pagbabante na ilantad ang kanyang mga gawi sa pagsusugal. Siya ay sumuko at dinala siya sa mga eksena ng krimen ni Sun Yang at Sangso upang ibahagi ang lahat ng impormasyon sa kanya. Samantala, nakikita natin si Beriem na gumagawa ng mga magic trick para sa mga bilanggo. Sa isa sa mga trick, ikinulong niya si Kaikok sa isang kahon, ngunit nang buksan niya ito, lahat ay nagulat. Ipinakita ni Mukay kay Hangjo ang ebidensya sa likod ng kanyang teorya na ang pumatay ay tila napupuot sa relihiyon at sinabi sa kanya na ang pumatay ay nagdala rin ng mga trepeyo sa kanya mula sa parehong mga pagpatay. Sa kulungan, nakita namin si Kaikok na nasugatan ng husto sa kahon. Pagkatapos makakuha ng pahintulot mula kay Pastor Muwan, sinimulan siyang gamutin ni Sojun, na malamang ay mas gugustuhin pang mamatay kung alam niyang ginagamot siya ni Headhunter. Sa gym, isiniwalat ni Mukay na naghiganti ang pumatay kay Songso at pinabasa siya ng isang talata sa Biblia tungkol sa paghihiganti bago siya patayin. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Hongju kung nahanap na niya ang anak ni Sojun. Sinabi rin niya sa kanya na gusto niyang ang anak ay magkaroon ng parehong mga alaala sa kanya. Sa ospital kung saan dinala si Kaikok, nadatnan ni Barom ang ina ni Sangso at isang doktor na tinatawag na Johan na nagsabi sa kanya na putulin ang kanyang mga pulso sa susunod kung gusto niyang magpakamatay ng maayos. Sobra para sa Hippocratic Oath. Humingi ng tawad ang kaibigan ni Barom sa doktor, ngunit tinitigil lang niya sila ng malamig at psychopathic na mga mata. Nang maglaon, tinawag din si Dr. Johan upang tumulong sa operasyon ni Kaikok, na mahusay niyang ginampanan. Sinabi ng ilang opisyal kay Barom na inatake ng tagasunod ni Sojun si Kaikok at siya ay naaresto. Samantala, nakita namin si Johan na tahimik ding nakikinig sa usapan. Nakita namin ang kaibigan ni Barom na si Bong Yi na nagmamadaling umuwi pagkatapos ng klase at nag-aalangan na tumawid sa isang tulay. Nakita niya ang isang tuta sa tulay, at sa sandaling iyon ay lumapit sa kanya si Barium at hinawakan siya. Natamba siya dahil sa gulat. Pagkatapos ay dinala siya ni Barium at ng kanyang lola sa bahay at pinapasok din si Barium. Kumakain siya kasama si Bong Yi at hindi nagtagal ay umalis siya pagkatapos naguluhin ng lola ni Bong Yi upang makasama si Bong Yi. Samantala, isa pang bangkay ng isang palaboy ang natagpuan sa isang reconstruction site. Habang isinasa broadcast ni Hangjo ang kanyang palabas at sinasabi sa mundo ang posibilidad ng isang bagong psychopath na serial killer, nakita namin ang killer na nagsusumikap sa mga kalsada at itinoon ang kanyang mga mata sa isang batang babae bilang kanyang susunod na pagpatay. Si Berem at iba pang mga opisyal ay tinawag sa isang lugar kung saan nakita nila ang isang patay na pusa na nabunot ang mga ngipin. Hiniling kay Berem na maglabas ng mga poster na may kaugnayan sa pumatay ng pusa. Samantala, ang lola ni Bangay ay patuloy na nagtatanong ng mabuti kay Riam upang sila ay magkatuluyan. Nagmamadaling lumabas si Bangay at nakasalubong si Bariam na naglalagay ng mga poster. Tinanong niya siya tungkol sa pumatay ng pusa, at pagkatapos ng walang kwentang pagtuturo sa kanya tungkol sa mga buwis, nagmamadali siyang umalis. Pagkatapos ay nalaman ni Bariam na ang lola ni Bangay ay nasugatan ng kanyang bukong-bukong, kaya siya ang nag-aalaga sa kanya.
Sinabi rin nito sa kanya na sasamahan niya si Bonggi sa tuwing tatawid siya sa tulay sa ulan. Nang tanungin niya ang lola kung bakit natatakot si Bonggi na tumawid sa tulay, gumawa ng dahilan ng matandang babae na natatakot si Bonggi na mahulog sa ilog. Samantala, nadatnan ni Bonggi ang isang ginang na nakikipag-away sa isang pastor na papunta. Sinabi niya sa pastor na hindi niya kayang panindigan ang Diyos dahil hindi siya nito mailigtas. Nang maglaon, nakita niya sa balita na ang isang kriminal na nagngangalang Doksun ay malapit ng palayain, at nagsimula siyang magpanik. Dumating si Mukay sa isang pinangyarihan ng krimen kung saan ang bangkay ay nakasuot ng mga trofeo mula sa lahat ng nakaraang pagpatay sa serial killer, kabilang ang isang relo na pagmamay-ari ni Kaiko. Samantala, nakilala ni Johan si Sojun sa kulungan kung saan sinabi sa kanya ni Sojun na gusto niya makita kung gaano kalaki ang paglaki ng kanyang anak, na nagpapahiwatig na si Johan talaga ay si Hihon. Natuklasan ni Mukay ang isang mensahe mula sa pumatay na nagsasaad ng kanyang pangalan at nagsasabi sa kanya na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Ito ay ipinahayag sa dulo na ang isa pang sanggol na may psychopath genes ay si Barim. Nakita namin si Professor Daniel na dumaan sa pagpatay sa ama at mga kapatid ni Hihon. Sinabi sa kanya ng tiktik na orihinal nilang pinaghihinalaan si Hihon at gumamit pa ng lie detector, ngunit walang ebidensya laban sa kanya. Sinabi ng tiktik na walang paraan na magagawa ito ng isang 11 taong gulang. Sa kasalukuyan, pinupuntahan ni Daniel si Jiayan. Pagkatapos niyang i-welcome siya, umupo siya malapit sa aso niya na para bang humihingi ng comfort sa aso. Nang makita niya ang isang larawan, tinanong niya ito kung anak niya ang nasa loob nito. Sinabi niya na siya ay lumaki ng maayos, mabait sa kahit na mga hayop at sinabi kay Daniel na siya ay mali. Pero napansin niya ang nanginginig nitong mga kamay. Hindi nagsisinungaling ang mga kamay, Chico. Pagkatapos ay pumunta si Daniel sa ospital, kung saan nahuli niya si Johan na ginagamot ang isang leader ng gang, habang pinagbantaan siya ng isa sa mga miyembro gamit ang kutsilyo upang gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Nagbanta si Johan pabalik na may hawak na scalpel sa kanyang lalamunan, at sinabing magaling din siya sa kutsilyo, kaya napaatras siya. Dinaanan ni Hangju si Daniel kasama ang isang emergency na pasyente na nagmamadali. Hiniling niya kay Johan na iligtas siya at tinawagan si Mukay, na sumugod sa ospital. Sinabi niya sa kanya na nagpunta siya upang kapanayaman ang ina ni Sangso at natagpuan siyang ganoon. Nakilala siya ni Johan at sinabing nagawa niyang gamutin siya, ngunit dahil nagpapakamatay siya. Susubukan niyang muli, huwag sumuko, sa palagay ko. Pinagmamasdan ni Daniel ang buong eksena mula sa malayo. Habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama, naaalala niya kung paano umiyak ang parehong babae ng patayin ang kanyang anak. Nakita namin ang isang flashback ng batang si Hangjo na lumalabas na siya ang babaeng nag-akit sa babae na makita si Ojen sa simula. Pagkatapos ay pumunta ang batang si Hangjo sa bahay ng babae at iniwan ang kanyang bag sa may tarangkahan pagkatapos makita ang nagdadalamhating ina. Si Mukay ay lumabas upang salubungin si Mohan na nag-iwan ng pagkain para sa kanya. Hinampis niya ang lalagyan ng pagkain sa kanyang harapan na sumisigaw kung paano niya mapapatawad si Sojun. Samantala, pinanood ni Barry Em ang balita at napansin ang relo na nakita nila sa bangkay. Mabilis siyang gumawa ng matematika at naalala na kay Kaikok ang relo at nagmamadaling lumabas para salubungin sina Mohan at Mukay. Sina Barry Em at Mukay ay sinugod ang bilangguan para sa mga pahiwatig, kasama ang ilang iba pang mga gwardya. Ipinaliwanag ni Barry Em ang lahat ng nangyari sa Magic Box at ang huling pagkakataon na nakita niya si Kaikok. Sinabi sa kanya ni Kaikok na tutulong siya sa pagpuno ng ilang mga form, at iniwan niya ang kahon sa isang kwarto na walang CCTV camera. Tinawag ni Daniel si Johan, tinutukoy siya bilang anak ni Sojun, at hiniling na magkita. Pumayag si Johan at hinihintay siya ni Daniel sa isang abandonadong karnabal. Dumating si Johan at pumasok sa karnabal at pinatay si Daniel ng walang pag-aalinlangan. Walang kamali-mali na pagpapatupad. Pagkatapos ay ibinaba niya ang bangkay sa ilog. Pagkatapos maghanap ng ebidensya buong gabi, itinulak ni Mukay si Bariem sa kanyang lugar. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mukay tungkol sa kanyang ibon at sinabi sa kanya ni Bariem na mayroon pa rin siya dahil hindi pa siya lumilipad. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bariem na si Father Muwan ay palaging nagsasalita ng mataas tungkol sa kanya para sa paghuli ng mga kriminal. Hiniling niya na ay kasama siya para sa pagsisiyasat ni Kaikok upang malaman ang mga lihim na sining mula sa kanya. Si Bongyi ay nagsasanay sa gym hanggang gabi at si Bariem ay naghihintay sa kanya, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa gabing iyon. Pagkatapos ay dinadala niya siya upang kumain at tinanong ko si Bang kung papakasalan niya ito na nagsasabing magiging mabuti siya sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Bariem na ang tingin niya sa kanya ay isang kapatid. Mas malala pa yan sa friend zone.
Lumabas siya nang hindi tinapos ang pagkain. Pagkatapos ay pumunta si Bang Ai sa istasyon ng pulisya dahil nakita niyang pinapalaya na si Doksu, na biktima niya. Nang lumabas si Mokay para kumuha ng ebidensya ay nakalimutan niya sa kanyang sasakyan. Nakita niya si Bang Ai, ngunit bumalik sa loob. Naalala niya si Bong Yi at lumabas siya para makita muli, ngunit umalis na siya. Nakita namin ang isang flashback ng batang si Bong Yi na nagbigay ng 1,001 bill kay Mokay at hinihiling sa kanya na maghiganti para sa kanya. Nangako siya na papatayin niya ito kapag nakalaya na siya. Habang nagwo-workout si Bong Yi kinaumagahan, may nakita siyang ibon. Tumakbo si Bariem sa pagtawag sa pangalan ng ibon, kaya sinubukan ni Bong Yi na paalisin ito, ngunit sa halip ay damapo ang ibon sa kanyang ulo. Ang ibon ay isang bayad na artista. Sinabi sa kanya ni Bariem na dapat siyang magustuhan ng ibon, at iyon ang dahilan kung bakit ito damapo sa kanyang ulo. Ngunit tinawag niyang tulala si Bariem at umalis. Pumunta si Mokay upang tingnan si Kaikok at nakipagpulong sa isang doktor na nagsasabing isang himala na buhay pa siya sa napakaraming saksak. Hiniling sa kanya ng doktor na kausapin si Dr. Johan para sa karagdagang impormasyon, ngunit wala si Johan. Iniwan niya ang kanyang numero para ipaalam sa kanya kapag nakarating na siya sa ospital. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang babaeng nagtangkang magpakamatay. Binalaan niya ito na kung susubukang muli nitong magpakamatay, titigil na siya sa paghahanap sa pumatay. Nagmamakaawa siya sa kanya na hulihin siya, at bilang tugon ay nakita ni Muchek na hindi lang siya huhulihin niya kundi papatayin siya. Bumalik sa istasyon ng pulisya, nakita ni Mokay ang isang stick ng kape na nakasuksok din sa bangkay. Sinabihan siya ng pinuno ng pangkat na itago ito dahil huli na nila itong natagpuan. Iniwan niya ito sa kanyang mesa at aksidenteng ginamit ito ni Detective Shin para magtimpla ng kape para sa Hangjo. He asks her to keep it secret since siya naman ang uminom. Ngunit ito ay tumagas kasama ang katotohanan na sinubukan itong itago ng mga pulis. Sino ang impostor? Pagkatapos ay pinuntahan ni Mokay si Hangjo, iniisip na siya ang nag-leak nito. Pag-uwi ni Hangjo, nadatnan niya si Johan na nakasquat sa harap ng bahay niya. Niyakap niya ito at sinabing natatakot siya. Nakita ito ni Mokay at naalala niya kung paano niya ito tinanggihan bago sabihin na hindi niya ito type. Ay snooze ka, talo ka. Kinaumagahan, nakita ni Hangju si Johan na nakatingin sa labas ng bintana. Mukhang alam niya na anak siya ni Sojun. Si Detective Shin ay inilipat sa suburbs para sa pagsira ng ebidensya. Humingi siya ng tulong kay Mokay sa isang kaso ng pagpatay kung saan siya itinalaga. Dahil naghihintay pa rin ng assignment si Mokay, pumunta siya para tulungan siya. Ito ay ang kaso ng pagpatay kay Professor Daniel Lee. Pagkatapos ay sinusubaybayan ni Detective Shin ang mga talaan ng telepono ni Daniel at nakita na ang huli niyang tawag ay kay Johan, at ipinalam niya kay Mokay ang tungkol dito. Nakatanggap ng tawag ang lola ni Bong Yi mula sa paaralan na nagrereklamo tungkol sa pakikipag-away ni Bong Yi sa isang estudyante. Pumunta siya at nagmakaawa sa kanila na patawarin ang kanyang apo. Nang malaman niya na ang ibang babae ay nagkalat ng chismis tungkol sa kanya sa paaralan, siya ay naging sicko mode at hinawakan ang buhok ng mag-ina at inatake sila. Sinabi nila sa kanya na magbayad ng kasunduan o ang kanyang apo ay mapupunta sa likod ng mga bar. Nag-away sina Bong Yi at Lola sa labas ng paaralan at nagmamadaling umalis si Bong Yi. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang poster na naghahanap ng mga kasambahay at nauwi sa pagiging kasambahay ni Johan. Pagkatapos, tinawagan ni Mokay si Johan upang makipagkita ng personal upang makakuha ng pahayag sa pagpatay kay Daniel. Nagmamadaling umalis si Johan at nakalimutang tanggalin ang susi sa silid kung saan naroon ang lahat ng larawan ng mga biktima. Pagkakamali ng baguhan. Pagkatapos ay pumasok ang lola ni Bong Yi sa silid upang linisin ito. Nakikita niya ang lahat ng mga larawan at kahit na kumuha ng larawan sa labas ng gallery. Sinabi ni Johan kay Mokay na hindi niya kilala ng personal si Professor Daniel, at hindi niya sinasadyang tinawag siya noong isang araw. Nakita ni Mokay na hinala ang kanyang pahayag. Nakita ni Johan ang isang susi ng kotse na nagpapaalala sa kanya na naiwan niya ang susi sa lihim na pinto. Binibigyan niya si Mokay ng mga contact details ng isang tao na maaaring mag-verify ng kanyang kinaroroonan sa araw ng pagpatay. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umuwi at nakitang kinuha ng lola ni Bong Yi ang isa sa mga larawan kasama niya. Pumunta si Barayam para kunin ang daliri ni Kaikok mula sa pulis, ngunit napagtanto niyang hindi niya iyon daliri dahil nasugatan ni Kaikok ang kanyang aktwal na daliri minsan pabalik. Habang nagmamadali siyang umalis gamit ang daliri, tinakbo niya si Mokay at sinabi sa kanya na ang daliri ay inilipat. Lumapot ang plot. Pagkatapos ay sumugod sila sa bilangguan at hinahanap ang daliri sa kapilya ng bilangguan.
Nang malapit na silang umalis, napansin ni Bariem ang pagtulo ng dugo mula sa bubong. Umakyat si Mokay sa bubong ng kapilya at nakita ang uniforme ni Kaiko. Samantala, sumakay ng bus ang lola ni Bonghee pauwi at sinubukang abutin ang Bariem. Dahil abala siya sa kaso na maling pagkakalagay ng daliri, hindi niya nasagot ang tawag. Nakarating si Johan sa kanyang kapitbahayan pagkatapos sundan ang bus at nagawang hanapin siya. Nang maglaon nang tingnan ni Bariem ang kanyang telepono, nakita niya ang hindi nasagot na tawag at mga text na ipinadala nito sa kanya. Pagkatapos ay hinanap siya ni Bariem at nakitang pinatay siya. Nakita niya ang pumatay sa parehong gusali at hinabol siya. Nang malapit na siyang mahuli, nabangga si Bariem ng isang kotse. Habang nakahiga siya doon na malapit nang mawala ng malay, tiningnan siya ni Johan bago umalis. Naalala ng pumatay kung paano niya kinailangan na patayin ang lola ni Bangyo dahil may nakita itong hindi niya sinasadya. Samantala, si Mokay ay tinawag sa isang pinangyarihan ng krimen ng isang manggagawa. Iniskan niya ang katawan at pagkatapos ay tinawag siya sa isa pang homicide crime scene. Isang abalang gabi para sa Sherlock Holmes. Sa daan, naabutan niya si Bongyi na nakaupo sa tabi ng tulay. Binibigyan niya siya ng elevator at ibinaba siya. Narating niya ang pinangyarihan ng krimen at nakita ang katawan ng lola ni Bongyi. Nakita rin niya ang nasunog na larawan sa kanyang kamay. Habang inilalabas ng pulis ang bangkay, nadatnan ni Bongyi ang katawan ng kanyang lola at napaiyak siya. Bumisita si Mokay kay Bariem at isinalaysay ni Bariem ang kanyang buong kwento sa kanya. Sinabi rin niya sa kanya na ang pumatay ay amoy mint at kaliwang kamay. Bumisita si Jiyeon kay Johan at sabay silang kumakain. Sa pagbabalik, nabalitaan ni Jiyeon ang tungkol sa dalawang kamakailang pagpatay at napaiyak siya sa pag-aakalang ang pumatay ay si Johan. Nakikita rin ni Johan ang balita tungkol sa pagpatay at pag-atake kay Bariem. Bibisitahin niya si Bariem sa ospital at sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Bongyi at nagtago siya. Sinisi ni Bongyi si Bariem sa pagkamatay ng kanyang lola at nakiusap sa kanya na hanapin ang pumatay. Hindi kailanman umiral ang isang truer love story. Sinuri ni Mokay ang lahat ng ebidensya at napagtanto na ang pumatay ay dapat kumuha ng litrato ng lahat ng kanyang mga biktima. Pagkatapos ay binisita niya ang kapitbahayan ng lola at nakita niya si Bariem na naghahanap din ng mga pahiwatig. Hinahanap ni Bariem ang mga kalye para sa anumang mga kamera at naghahanap ng mga pahiwatig. Nagtanong si Bariem sa isang tindera tungkol sa lola at nakilala ng asawa ng tindera ang lola. Gayunpaman, nagpa siya ang tindero at ang kanyang asawa na huwag sabihin sa pulisya ang anuman. Sa libing ni Lola, inasikaso ni Bariem ang lahat sa kabila ng kanyang pinsala, habang si Bongyi ay tahimik na nagdadalamati. Ang pulisya ay patuloy na naghahanap ng anumang mga pahiwatig o ebidensya. Binisita ni Bongyi ang puntod ng kanyang lola kasama si Bariem. Siya ay nagdadalamati at umiiyak ng walang tigil, habang si Bariem ay tumatambay sa paligid. Hinahatid siya nito sa bahay at inaalagaan. He talks her in like a prinsesa, making Bongyi think that her lola can now rest in peace since there's someone else to protect Bongyi now. Nagpatuloy si Mokay sa pagsisiyasat at nahanap ang lugar kung saan sumakay si lola sa bus. Bumisita siya sa kapitbahayan at pumupunta sa pinto upang maghanap ng impormasyon. Nang makarating siya sa tarangkahan ni Johan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitan na nagsasabing kailangan siya sa istasyon. Samantala, pinuntahan ni Detective Shin ang alibay ni Johan na kinanta ni June noong araw ng pagpatay kay Daniel. Hiningi ni Detective Shin ang telepono ni June Song at sinabing nakalimutan niya ang cellphone niya at palihim na dinial ang cell ni Johan. May kahalili si Sherlock. Sumasagot siya at nagtatanong kung ginawa niya ang sinabi niya. Nanatiling tahimik si Detective Shin at ibinaba ang tawag. Mabilis siyang umalis at si June Song ay nakatanggap ng tawag mula kay Johan, nagtatanong kung ngayon lang siya tumawag sa kanya. Napagtanto nilang nilalaro sila ni Detective Shin. Nagpanik si June Song at nag-impake ng mga gamit para umalis, ngunit may nagmamasid sa kanya mula sa likuran. Sa isang amusement park, dumalo si Hancock at ang kanyang ina sa isang shoot ng isang broadcast station. Nang maglaon, kapag siya ay nag-iisa, nakakita siya ng isang pakete na pinalaki sa lupa. Pagkatapos ay dinala siya sa isang malayong lugar at kinidnap. Si Mokay ay nagbibigay ng isang live na briefing sa media at hiniling sa kanila na huwag magtanong, ngunit tinanong siya ng isa sa mga mamamahayag kung mayroong pamantayan para sa pumatay kapag pumipili ng kanyang mga biktima. Matapang niyang sinabi na wala at patuloy pa ring iniimbestigahan ng pulisya ang sitwasyon. Ngunit siya mismo ay nagtataka ng malakas na maaaring mayroong isang pattern. Nahuhuli ito ng mikropono at ipinapadala. Pagkatapos ay tinawagan siya ng killer mula sa isang pinaghihigpitang numero tulad ng isang kontrabida sa James Bond at sinabihan siyang hanapin ang pamantayan.
Hiniling niya sa kanya na ipaalam ito sa publiko sa isang palabas, at kung hindi niya makuha ang tamang sagot, ipinangako niyang papatayin ang bata. Nang maglaon, pinuntahan ni Mokay ang ina ni Hancock at nalaman na humingi ng pantubos ang kidnapper para sa buhay ni Han. Pero hindi para sa kanyang pagbabalik, at hindi rin niya binanggit ang halagang gusto niya bilang pantubos. Kailangan lang na handa na ito ng 11 PM Biyernes. Napagtanto ni Mokay na ang tinutukoy niya ay ang palabas na host ng Hangzhou at kung saan niya gustong marinig ang kanyang sagot. Nakumbinsi ni Mokay ang mga nakatataas na ang pagdalo sa palabas ay mahalaga at sa gayon ay panatilihing lihim ang kanilang plano. Napansin ng isa sa mga reporter ang pagdalo sa mga big shot at sinisikap niyang sabihin sa kanya si Detective Kang kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit itinaboy lang siya ni Kang. Kaya't pumasok siya sa lugar ng trabaho ni Hangzhou at kumuha ng kopya ng mga recording ng mga tawag nila sa mamamatay tao. Higit pa rito, iniulat niya ito sa balita at sinabi sa kanila na pumayag si Mokay na gawin ang palabas. Nakilala siya ni Detective Do Shak mula sa pagkabata ni Mokay at pinayuhan siyang huwag sumali sa palabas. Sinabi niya kay Mokay na nawalan siya ng mga anak kay Sojun dahil pumunta siya sa TV at naging bastos sa kanya. Hiniling niya kay Mokay na huwag gumawa ng parehong pagkakamali sa kanya. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Mokay na nawala sa kanya ang lahat ng kanyang minamahal noong siya ay 8. Sa mga susunod na araw, maraming protesta ang nagaganap na humihiling sa kanila na huwag idaos ang programa, na itinuturo na malalagay lamang sa panganib ang buhay ng bata. Kaya, nagpapadala ang komisyoner ng utos sa pulisya na itigil ang operasyon. Habang naghahanda si Mokay na magbitiw sa pulisya kasunod nito, dumating sina Hangzhou, Bayrim, at ina ni Hancock, at pinakiusapan siya ng ina na sumama ayon sa planong iligtas ang kanyang anak. Sinabi ni Hangzhou na maaaring makumbinsi niya ang kanyang hepe na sumama sa operasyon. Itinuro niya na hindi nila maaaring ipagpatuloy ang pagsisiyasat dito sa istasyon at mapipilitang huminto. Kaya, iniaalok ni Bayrim sa kanila ang kanyang bahay bilang alternatibo. Samantala, muling sinubukan ni Johan ang isang hit sa Bayrim Life na, sa kanyang sorpresa, siya ay pinalabas. Dinadaan niya ang mga detalye ni Bayrim at nakuha ang kanyang address. Isinasagawa ni Mokay ang kanyang mga pagsisiyasat sa bahay ni Bayrim kasama ang iba, at muli silang dumaan sa mga kaso ng pagpatay. Tumunog ang kampana at sinalubong ni Bayrim si Pastor Muan sa pintuan. Inabutan niya si Bayrim ng pagkain at nakita namin si Johan na nagmamasid sa dalawa mula sa malayo. Lumalabas hanggang upang makipagkita sa mga kasamahan ng biktima upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Nakita namin na ang programa ay ipinapalabas. Samantala, dumating si Detective Shin sa isang pinangyarihan ng krimen at nakitang patay na ang anak ni Jun. Sinabi ni Mokay sa ere na naisip niya ang solusyon. Ngunit bago siya magsabi ng anuman, gusto niyang kumpirmahin ng mamamatay tao na buhay si Hancock. Nanonood si Johan ng programa at bumaba ng hagdan nang marinig niya ito. Binuksan niya ang isang pinto, at nakita naming hindi si Johan ang pumapasok sa silid kung saan nakatali si Hancock. Pero ang nakakaloka, si Bayrim pala. At dito na nga nagtatapos ang palabas na Mouse. Maraming salamat sa panunood.